Magandang araw mga kabiblia. Ako po si Brother Jules at ang ating pag-uusapan ngayon is one save, always save. So meron bang ganun? Totoo ba yun? Kapag tinanggap mo ang Panginoong Hesus, yung salvation tinanggap mo, forever ba yun? Or somehow along the line pwedeng mawala sa'yo? Sabi ng mga Jehovah's Witnesses, pwede rin mawala yun. At ilang congregation, hindi lang sila, at ilang congregation. Hindi lang congregation, may mga nakilala ko na independent na, hindi na sila umati ng congregation, pero independent sila, nakitipon-tipon sila. At na they prayed, and they cast off devils, they speak in tongues, may ganun. And nakausap ko sila, sabi nila, ang one save is always save. Ay, hindi rin totoo. Yun din ang sinabi nila sa akin. Paano si Judas Iscariot? Nag-suicide po yun. So, isa sa apostoles ng Panginoong Yesus yun. Paano yun? So, yun din po. I-discuss din po natin later. Pero bago tayo magsimula, let's pray po. Let's pray po lahat po na makikinig to the Lord. Lord, marami pong salamat. Kayo po ang Diyos ni Abraham, Isaac, and Jacob. Kayo po ang Diyos ng Israel. Kayo po ang aming Diyos na nasa langit. Maraming salamat, Lord, at samahan niyo po kami lagi. Amen and amen. Okay. So, again, we will going back to the subject. Is one save, always save? Magandang topic yun actually. At mahirap yun. So, it needs actually a huge revelation from the Lord. Okay. Ang sabi sa Ephesians 2 verse 8 to 9, for by grace you have been saved through faith, and that not of yourselves. It is the gift of God, not of works, lest anyone should boast. Sabi dito, gift of God. It is the gift of God. So, regalo ng Panginoon ang salvation. So, lahat ng maniniwala sa Kanya genuinely, lahat ng tatanggap sa Panginoong Jesus, ibibigay ni Lord yung gift ng salvation. At ipapadala niya banal na Espiritu. Doon, sa mananampalataya na yon. At sabi pa dito sa John 5 verse 24, most assuredly to you, he who hears my word and believes in him who sent me has everlasting life, and shall not come into judgment, but has passed from death into life. Okay. Ngayon, ang Kristiyano po, mga kabiblia, not necessarily tinawag na Kristiyano ay ligtas. May mga iba-ibang klase ng Kristiyano. May dalawang klase ng Kristiyano. May mga genuine na Kristiyano. Genuine na tumanggap sa Panginoong Yesus. May mga Kristiyano na umaattend sa church. Nagpapabaptize in water, may ganun. Pero makikita mo, malalaman mo naman, nagpo-post sila sa Facebook nila and those things. So makikita mo medyo kakaiba. Pero I don't want to judge siya, hindi ko alam. Si God ang final judge. So yun lang mga aking observation. O itong mga Christian na ito, nasa trabaho ng custom sila, kaya pa rin silang lagyan, nalalagyan sila. O may asawa na sila, kumakabit sa iba. May Christian na ganun. So kumakabit pa rin sa iba. O kaya may pastor pa nga. Actually, may pastor pa akong kakilala na may kaka-girlfriend, no? May kaka-girlfriend, gano'n, no? So, medyo questionable, no? So, yun lang yung aking napapansin. So, siguro yun yung parang akala nila ligtas sila pero hindi naman talaga actually. Since day one, hindi. Kasi alam ni God. Alam ni God sinong maliligtas na hindi. Since the beginning of the world, sabi ng Panginoon, alam na niya kung sinong maliligtas na hindi. Umpisa pa lang, hindi pa pinapanganak, hindi pa ako pinapanganak. Alam na niya kung sinong maliligtas, kung maliligtas ako or hindi, kung maliligtas kayo or hindi. Alam na niya. So, ganun ka-powerful si God. Alam na niya. And sabi pa dito sa Romans 5 verse 1, a Christian is justified. Therefore, since we have been justified through faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. So, sa Romans 5 verse 1 yun. To justify is to declare righteous. All those who receive Jesus as a Savior are declared righteous by God. For a Christian to lose salvation, God would have to go back on His word and undeclare what He had previously declared. Kailangan i-undeclare niya sa iyo yun. Yung mga Christian na tumanggap genuine kay Lord, kailangan i-undeclare niya. Kailangan bawiin ng Panginoon sa iyo. Kumbaga,
in a way, yung gift na ino-offer ni God, parang probation, naka-probation ka. Pag tinanggap mo si God, Christian ka, you are on probation. So yung gift, nakahanging. Hindi sure si God kung ibibigay niya sa iyo yun or hindi. Oobserbahan ka niya. Hindi ganun ba? Oobserbahan ka, under observation ka. Di ba sinabi ko nga kanina, sabi ni Lord, since the beginning of time, alam na niya. Alam na niya kung ligtas ka sa hindi. So, ibig sabihin, walang probe. Sa trabaho lang yun, may probe sa hindi probe. Probe ka at regular ka na sa trabaho. Trabaho lang po yun. Kay Lord, hindi po. Kay Lord, alam na niya agad. So, hindi pa ka pa pinapanganak, alam na niya kung tatanggapin mo siya or hindi. Ganon siya ka-powerful. Ganon kagaling si God. Ganon siya kagaling si Lord. At namatay ang Panginoong Isus, si Lord Jesus Christ. Once and for all. Tumulo ang dugo niya. So, yung 3 days na yun, na na namatay si Lord at nabuhay siya magmuli after yung third day, binuhay siya magmuli ng Diyos Ama. So, lahat ng maniniwala doon, genuinely, yung tunay na ligtas. At tunay na makaka-receive ng everlasting life. Okay? So, going back again, dun kay Judas Iscariot, at saka yung mga sinasabi ng mga Jehovah's Witnesses, tulad ng minensyon ko kanina, yung opening statement ko. Nag-suicide si Judas Iscariot. Nag-suicide siya. Apostoles siya. 12 po ang apostoles. Pinili po ng Panginoon. Pinili po si Judas. Okay? Pinili pa siya ng Lord. Pero nag-suicide siya. So, may kaligtasan ba kay Judas? Wala po. Nag-suicide po siya. Blasphemy po kay Lord John. Namatay kasi siya. May suicide siya, namatay siya. Pero kung si Judas Iscariot, kasi binenta niya si Lord for 30 pieces silver, di ba? Binenta niya si Lord. Blasphemy yun, si Lord yun, si God yun, si Lord Jesus Christ yun. Ibebenta mo para kapalit ng pera. Actually, hindi rin niya tinanggap yung pera, yung conscience niya. Hindi kaya, binalik niya sa mga pariseyo yung pera. Hinagis niya sa saig. Tapos umiiyak siya, tumakbo siya. Kung ginawa ni Judas Iscariot, binato niya yung pera, umiiyak siya, bumalik siya. Bumalik siya kay Lord. Umiyak siya. Nag-plead siya kay Lord, patawarin mo ko, Lord. Hindi dapat kita binenta. Ano mga kabibli gagawin ng Panginoon? Hindi siya papatawarin. Mga kabiblia, hindi lang 100%, 200%. Sabihin ko, 1,000% papatawarin po ng Panginoon si Judas Iscariot. Kapag mahal po ang Panginoong Isus, patatawarin po. Since hindi po ginawa ni Judas Iscariot yun, umalis siya, nag-suicide siya. At hindi na siya nakabalik sa mundo dahil nag-suicide siya, tuloy-tuloy ang kamatayan. Wala pong kaligtasan yun. Ngayon, paano yung mga Kristiyano na, tunay na Kristiyano na nagkakamali? Lumalayo sila sa pananampalataya. Ano yun? May ganun ba? Meron din ganun. Meron po. Nagbablaspheme po sila minsan. So, nagbablaspheme. May ganun din po. Pero din na-mention ko kanya, dalawang klaseng Kristiyano. May isang Kristiyano na genuine, pero ang ginagawa naman nila, still nangangaliwa ng asawa, mga ganun. Pero, okay mga kabiblia, don't get me wrong. Ang final judge si God, siya pa rin. Siya nakakaalam. Ako hindi ko alam. Yung sa akin, opinionated lang. Yung sa akin, kaya ko dinidiscuss ito, is more of my, yun na nga, opinionator or may opinion. Kasi kaya ko naman nabanggit ito. Meron din kasing Christian na genuine na nagbablaspheme. Paano pag nagblaspheme ka? Naging masama ka sa iyong ina o ama. O bigla ka nangaliwa ng, may asawa ka nangaliwa ka, genuine yun nangaliwa ka, ano gagawin ng Panginoon sa'yo? Merong verses yun actually sa Biblia. Ito yun. Babasahin ko mga kabiblia. Sabi sa 1 Corinthians 5 verse 5, then you must throw this man out and hand him over to Satan, so that his sinful nature will be destroyed, and he himself will be saved on the day of the Lord returns. Sabi dito. So, sabi dito, ibigay mo kay Satanas yan. Ibigay mo kay Satanas yan para magbago siya. At siya'y maligtas pagbalik ng Panginoong Jesus. So, yun ang sabi dito, no? Pagbalik ng Panginoong Jesus.
So, ibibigay ka kay Satan. Tuturuan ka ng lesson. Bibigyan ka ng tinik. Yun yun. Yun ang correct term doon, tinik. Bibigyan ka ng tinik ng Panginoon para you will keep coming back on the faith. Meron kang, may parang fire in front of you, may firewall. Hindi mo pa siya kaya hakbangan, may tinik ka sa katawan. So, yun yung genuine Christian. Sabi pa rito, okay. Okay. Okay, medyo na layo yung verse. First Timothy 1 verse 19 to 20. Sabi dito sa verse 19 na to ng Timoteo, holding on to faith and good conscience, which some have rejected. Si Timothy nagsulat nito. Which some have rejected, yung faith, no? Reject. Which some have rejected. And so have suffered shipwreck with regards to the faith. So yung pananampalataya na shipwreck daw. Among them, tinukoy ng Biblia kung sino. Among them are Hymenaeus and Alexander, whom I have handed over to Satan to be taught not to blaspheme. To be taught, para turuan. Sabi dito, para turuan. Whom I have handed over to Satan to be taught not to blaspheme. Sabi ng banal na spirito rito. Sabi, no? Hinand over daw kay Satan si Hymenaeus and Alexander para lagyan sila ng tinik sa katawan. Para turuan sila ng lesson not to blaspheme. Kasi ligtas sila eh. Tunay silang Kristiyano eh. Pero ganun ang gagawin ng Panginoon, lalagyan ka ng tinik. Actually, si Apostle Paul, kung di yung tatanong mga kabiblia, nilagyan ng tinik ng Panginoon. Kasi si Apostle Paul mayabang eh. Mayabang si Apostle. Kasi si Apostle Paul matalino siya eh. Pariseyo siya eh. Pariseyo siya pero matalino siya. Alam niya, aral siya. Kumbaga, sa panahon natin, meron siyang master's degree. Ganun, matalino siya. So kung may master's degree ka, proud ka sa sarili mo. So proud siya. No? Pero pinili siya ng Panginoon. Galing mamili ni Lord. No? So pipiliin ka. Hindi mo alam paano mamimili si Lord. Pati nga yung hari eh. Yung magiging hari ng Israel, pinakilala ni Jesse sa mga anak niya. Yung mga anak niya kay Samuel. Sino pipiliin mo rito para maging hari ng Israel? Lahat ng matitipuno niyang anak iniharap. Hindi yan. Hindi yan. Sabi ni Samuel. Hindi yan. Si Lord, through spiritual yun na kay Samuel Tapos hanggang ang dami niyang anak, pinakilala lahat kay Samuel, hindi yan. Meron ka pang hindi pinapakilala, sabi gano'n. Sabi ni Jesse, meron nga pala, yung bunso kong anak si David. Bata yon. Tinawag niya si David, bata. Hindi siya tulad ng matitipuno niya mga na malalaking katawan, matitipuno, at saka well-built soldiers. Mga anak ni Jesse, hindi ganoon. Bata siya. Bata yung nakita lumabas. Iniharap kay Samuel. Sabi ni Samuel, siya ang pinipili ng Diyos. Galing ng mga kabiblia. Ganun mamili ang Panginoong Jesus. Ganun mamili ang Panginoong Diyos. Okay, yung si Apostle Paul, going back to that, siya mismo, no, binigyan ng tinik ng Panginoon dahil aral siya, matalino siya. Gusto ni God, hindi ganun. Gusto ni God, humble. Talagang yung image natin, yun ang gusto ng Panginoon, yung image natin as close as that of the Lord Jesus. Merong verse dito actually that is described in 2 Corinthians 12 verse 7 to 10. The thorn in the flesh ni Apostle Paul. Sabi dito sa verse niya, sa 2 Corinthians 12 verse 7 to 10, and lest I should be exalted above measure by the abundance of the revelations, a thorn in the flesh was given to me. Sabi ni Apostle Paul, a messenger of Satan, to buffet me, ibubuffet ni Satan, siya si Apostle Paul, lest I be exalted above measure. Concerning this, I pleaded with the Lord 3 times. Nagpray si Apostle Paul 3 times. Sabi niya kay Lord, Lord, alisin mo po sa akin to. 3 times siya nagpray. Alisin mo si Satan sa akin. Ngayon, I pleaded with the Lord 3 times that it might depart from me. That it might depart from me. Yun na nga, messenger of Satan, si Satan. Okay? Yung tinik niya. Okay? Concerning this, concerning this, I pleaded with the Lord 3 times. Okay? Hindi sinabi ni Lord na, sige, tatanggalin ko na. Sabi niya sa verse 9, and He said to me, sabi ni Lord, my grace is sufficient for you,
For my strength is made perfect in weakness. Therefore, most gladly I will rather boast in my infirmities, that the power of Christ may rest upon me. Verse 10, therefore I take pleasure in infirmities, in reproaches, in needs, in persecutions, in distresses, for Christ's sake. For when I am weak, then I am strong. Ganda. Sabi ni Apostle Paul yun. So, yun ang mga tunay na Kristiyano. Bibigyan ka ng tinik ng Panginoon. Hindi mo kayang dumaan. Hindi mo kayang lumagpas sa kasalanan. Hindi pwedeng gagawin mo at lalangoy ka sa kasalanan while you are a genuine Christian. Hindi. Lalagyan ka ng Panginoon ng tinik. Didisiplinahin ka niya. Kasi hindi kayang bawiin ng Panginoon ang salvation sa'yo. Kasi gift ng Panginoon sa'yo yun. Parang yung isa pang story sa Biblia, actually this is in the Old Testament, kay King Darius. Si King Darius, nung gumawa siya ng King Darius Day, sabi nung tatlong naiinggit kay Daniel, gagawa tayo ng paraan para mawala na sa hadlang si Daniel. Kinausap nila si Haring Darius, si King Darius. King Darius, King Darius, sabi nung tatlo, gagawa po tayo ng King Darius Day. Yung araw na po nito, kayo lang po sasambahin, wala na pong iba. Yung araw lang na yan. Sabi ni King Darius, ba maganda. Sige, gawin natin yan. Isisil ko, pipirmahan ko yung document, isa-scepter ko, isisil ko. Para yung araw na yun, ako sasambahin lahat ng tao sa lugar na to. Kung hindi nila gagawin, papakain ko sa layon yun. Sabi, di si tuwan-tuwa tatlong magkakaibigan. Bumalik sila kay King Darius. King Darius, di ba King Darius Day ngayon? Oo, sabi ni King Darius. Merong isang tao na hindi ginagawa yung sinabi mo. Sino yun? Sabi ni King Darius. Si Daniel. Yung tagapamahala nyo. Nananalangin siya sa kanyang Diyos. Hindi siya sumusunod sa order nyo. Si King Darius na balisa. Hindi niya alam kung ano gagawin niya. Paano niya babawiin yung batas? Yung binigay niyang batas. Kasi nasabi na niya yun. Ibig sabihin, hindi niya kayang i-reverse yun, irrevocable yun. Kaya pag in-order na ng Panginoon, yun na yun. Irrevocable, pag sinabi ng Panginoon, ang gift of God, pag binigay sa irrevocable yun. Kaya kung gagawa ka ng kalokohan, aabutin mo si Satanas. Hindi ka makakadaan. May apoy na nakaharang sa'yo. Hindi mo mawala yun. Kasi guaranteed yung kaligtasan mo. So maraming salamat mga kabiblia. Yun lamang kayo i-discuss at naway marami kayong nakuhang aral dito. Maraming salamat.